Ayan na mga boss, nandito na tayo dito sa Plaridel, Bulacan para sa tiles. Total, garahe lang naman to. Tulad ng ginawa namin dun sa project. Ayan o, tinatamper sa kisame. So naisip ko, lagyan ng ganito dito. Sa San Fernando, Sindalan. Facture nitong 4-bedroom bungga. Tapos sa inyo, hindi ko man po natanong kung anong pangalan nila. Walang available na banlig dito sa area. Dito sa San Fernando, mataas. Sa San Fernando, Sindalan. Ito yung kanyang pinaka-living common siya. Meron siya vanity dyan. Tapos toilet and bath. Elevated po itong bahay ng 1.2 meters. Good morning. Ayan mga boss, mga araw ba kayo? Biyernes po tayo ngayon. Ang alakad natin for today, pumunta po tayo sa San Fernando project. Tapos didiretso po tayo sa Bulacan, sa Plaridel. Ito na yung mga materials na dadalhin ni Bayaw sa Plaridel, Bulacan. Puro stainless railing po ito. Sa stainless railing pala doon. Ayan, dito po na binili 304 na stainless, 2x3, 2x2, tsaka 1x1. Ayan. Medyo pricey po yung yung ganyang stainless compare sa GI na tubular. Almost halos triple the price ang presyo po ng isang pyesa niyan. Yung 2x2 na yan, yung 2x2 na stainless 304, nasa po yung price niya, nasa 2,000 po isa piraso lang. Pero yung 2x2 na 1.5 halos nasa almost lang yun, halos sa 500 pesos. So yun, 2,000 isa, halos triple yung presyo pagka stainless po kasi talaga napaka pricey. Meron naman mumurang stainless yung 202, pero pangit na klase po yun. Yun po yung stainless na kinakapitan ng kalawang yung 202 na stainless. So yun, dadalhin ni Bayaw sa Bulacan. Tapos ako update po tayo sa sa San Fernando project. Ayun, naging na sakyan natin dito, 3. Ito sa pinsan ko po ito, pinapark lang muna dito sa farm. Kotse yan. Gagamitin pa natin ngayon. Ipapahinga ko muna ng isang araw si Tamtam. Yun muna gagamitin natin, yung pickup, para naman na hindi siya may stock. At least kahit once a week may ilabas siya. No, Lolo Boy? Yung parcel mo, bayaran mo na. Parcel? Magkano yung parcel ko? Kahit pinagdala mo, nabigyan mo kay Daddy. 1.9 lahat, pati yung kay Rian. 1.9? O, pati yung kay Rian. 1.9 pati yung kay Gadi? Kay Rian, kay Daddy, kakayos sa'yo. 1.9? Oo, wala na akong pera. Pag may po kasi dito, may parcel, si Lolo Boy yung nag-aabono. Mami, ang dakating mo. Saka yung mga bata, mga order nila sa Shopee or Salada, dito pina-address. Oh, ano ng tubong Sanda mo? Sandaan. Baka mamaya may darating pa niya, Lolo Boy. May pangabono ko ulit. So let's go, pamaga tayo. Ayan, nandito na po ako dito sa San Fernando. Yun o. Ayan mga boss, nandito na tayo sa sa San Fernando project. Ayan, 4-bedroom bungalow house. Update. Ayan na po siya. Halos nasa na sila. Lintel beam. Yung lintel beam namin napakakapal. Tapos dito halos sa roofing beam, pero hindi pa po yan yung pinaka beam nya talaga, dahil yan po is sa area na to high ceiling po dyan. High ceiling dito sa may living area, high ceiling siya dyan.
Dito. Ayan yung perspective, tapos ayan po yung ongoing. Ayan siya, lintel beam. Alas lintel beam, lahat po ng opening ng mga bintana. Ito yung main door. Sports area. Po yung project na nagka-problema sa lote. Halos sa delay po kami ng dito 2 weeks. Yung unang gawa namin dito isa na baliwala lang yung 2 weeks na paggawa namin dahil nga sa adjustment nitong lote. Dati doon yung property niya. Benjamin Cusen. Wait lang, mayroon pong tumatawag. Ayan mga mamos, meron po tayong subscriber na pumasyal sa site. Tapos sinama tayo dito sa kanilang lote malapit sa site dito sa dito sa San Fernando. Malapit lang po ito, dinadaan namin bago makarating sa site. Ayan o, highway o. Ayan daw silang gustong pagawa rito. Ayan, ganda ng lote nila o. Ang luwang. Ang luwang po niya. Ang daming puno ng mangga o. Balak po nila dito parang stall na commercial. Ayun po si kuya tsaka si ate. Mangga. Yun o, laki ng property. Balak po nila dito stall. So pag-uusapan muna namin. Pero na po silang plano. Ang laki ng lote. Ang laki ng property. Ayan, namalis na po sila kuya. hindi ko man pala natanong yung pangalan. Ayan, shoutout po sa inyo. Hindi ko man po natanong kung anong pangalan nila. Ito po yung project. Update muna tayo dito. Sana ba tayo kanina? Ayan. Ito na yung magiging living area. Tapos dito yung kitchen nata. Hindi ko nagkakamali. Ay, dining tapos kitchen dito. Meron po kasi kaming extend dito. Yan, hanggang doon sa property line na yon. Yan po yung property line talaga. Yan po yung kinlaim nung kabila na lumitaw naman sa sukat yung kiniklaim. Yun talaga. Yan. Ayan, ano sa roof beam na po ito, pero high ceiling po itong area na to. So mag-i-extend pa po kami dito. At hanggang doon sa may river na yun, yung vertical dowels. Tapos yung backfill po na ginamit namin dito dahil walang available na banlig dito sa area dito sa San Fernando. Ayan po yung tambak namin na buhangin, which is maganda naman po ito dahil siguradong siksik na siksik. Hindi katulad ng ibang lupa na, for example, yung lupang bundok na may mga yung buo-buo. Minsan kasi pagka yung buo-buo hindi nako-compact mabuti. Nakakamang na rin yung sanitary po ito dahil yung septic tank nandun sa may garahe. Tapos dito meron na rin sa mga CR. Bali 4 bedroom po ito. Pakita ko lang sa inyo layout. Ito yung pinaka-common CR dito sa bahay. Meron siyang vanity doon. Tapos ito yung common, yung CR nya. Shower, tapos meron siyang water closet. Tapos ito yung unang bedroom. Ayan, halos sa lang po ito. Hindi naman po ganun kalaki, sakto lang. Standard size, 10 feet by 10 feet. Dito sa kabila, ayan. Halos ganun din. Ganun din sukat. Tapos 2. Tapos ito yung 3. Ito medyo maliit ng konti ito. Ayan, lintel beam. Parang beam na rin. Tapos bibim pa yan. Napakatibay. Kasi ito yung master. Yung master, mga boss, sakto lang din parang yung sa Bulacan natin. Makikita nyo rin sa Bulacan na may pupunta rin po ako ngayon doon. Tapos ano lang dito, meron siyang walk-in closet, tsaka yung private sariling toilet and bath. Tatambakan pa to.
medyo mataas po yung aming elevation. Simula sa kalsada nasa 1.2 something yata kung di ako nagkakamali yung elevation nito. Mataas. Excuse me. Sili ng bakwan eh. Mga boss. Ayan, meron po tayong bisita. Kung natatandaan niyo po si Boss Rodin Yap. Ayan, nandito po siya. Malapit lang po kasi siya dito sa area. Tapos meron siyang project yan sa Mangalang. No, Boss Rodin. Busy rin si Boss Rodin Yap. Yun, shout out. Baka meron gusto mong batiin Boss Rodin. Kaya na, kay Sir Jimmy. Boss, meron ka. San Jimmy. Ayan, pare, shout out daw sabi niya Boss Rodin. Merienda po tayo, merienda. Tama-tama ang dating ni Boss Rodin, merienda tayo. Mahaba pa ako eh. Oo. Yan, merienda po. Mabilis pa yung bike ko. Oo, best yung bike ni Boss Rodin. Pero mas mabilis pa ngayon. Oo, sa tingin may wala mo. Dinaki motor Sabi ito. mo hanggang kabyo, may rasya. Dinaki motor ito eh. May kaya. Oh. Okay. Ayan si Boss Rodin. Ingat ka, boss, ha. Ay, masipag din po yung tao na yun. Meron din siya mga kontrata. Ayan. Ayan, shoutout kay paring Doy tsaka kay maring Maseng. Ito na yung inyong vacation house actually. Itong bahay na to parang ano lang po nila to. Parang pagka umuwi sila, yun yung pinaka ano nila, bahay, vacation house. Dahil nasa ano po sila, nasa London. Ang owner po nitong bahay na to. Ano eh? Davis, ayan, shoutout sa Davis. Paint Reinvented. Ayan, Davis po yan. Sponsor ng Davis yung ating tarpaulin. Tigdalas data rin nga anak boss. Wow, yan kayo. Ayan na mga boss, iwan na po natin sila. Sa ano naman tayo sa Bulacan. Yan si Proxy ang aking gamit po ngayon. Nandito na tayo. Si Mang Sani oh. So kaya pupunta to. Saan punta? Tubo. Ayan, nandito na tayo sa site. Ayan na mga boss, nandito na tayo dito sa Plaridel Bulacan Project. Ayan na binabaan po namin to para medyo maliwanag dyan sa loob. Tapos ang gusto ni Tatay Florito dito, ganito rin yung kanyang pinaka grills para umagay sa gate. Ayan, ang ganda po sa ilalim na yun. Grills na lang yan. Ayan na. Ang laki ng pinagbago. Ang luwang po nitong garahe. Nagmukha siyang talagang maluwang ngayon dahil natanggal yung lababo dito. Ayan. Ang luwang niya, tingnan ngayon. Ito na rin yung concrete topping. Ayan o. Yung tulad ng ginawa po namin sa farm. Yung sa akin sa farm, so sa may aking garahe, ganito po yung design na nilagay ko. So nagustuhan din po ng owner dito. So ganito na lang. Ano po ito, medyo makakatipid kayo para sa tiles. Total, garahe lang naman ito. So ayan. Tapos nasa owner na kung gusto po nilang papinturahan yan ng rubberized paint tulad ng ginawa namin doon sa project na ginawa namin yung binubungan namin na roof deck. Tapos ganito yung pinalagay ni owner din. So, maganda naman po yung sinalabasan niya. Ayan o. Tinatamper lang nung molding na yun. May ilaw na rin. Ayan, ilaw na tong garahe. Maliwanag na po to. Busy.
bakal. 2 inches yung spacing, 2 inches. Then. Nalagay na pala itong pinapalagay ko design dito. Ayaw mga boss. O siya, yung pong ginamit ko sa farm, yung ginagay ko sa kisame. So naisip ko, lagyan ng ganito dito para mayroon naman siyang design, yung skylight. Tapos pababarnisan po natin to. Ganda oh. Diba? Nakapunta ko na yun, meron yun. Ilaw dito. Yung nalagay yung ano dito. Hindi na siya ganun kaliwanag. Tapos susukatin ko ngayon tong lababo para ma-estimate po namin kung ilang slab ng quartz na magagamit para po ma-prepare na rin. Yan, puro buhos po to. Halos nasa 3 inches yung thickness o kapal. Framing na rin sila dito sa may sa may gilid. Isa may po kasi ito hanggang paikot dito. Paikot. Ano siya? Lagay na pala yung toilet. Water closet. Sa gilid, yun pinalagyan po ng space ni owner to para lagyan ng pebbles yung gilid dito na sa area na to. Ayos, ganda na. Ito yung hagdanan ng loft bed doon sa kwarto. Drawer po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 5 limang drawer. Oh, bumuto ka. Bumuto. Yun, no? Maraming salamat po kay Sir Carlo at saka kay Mang Claudine sa sa ulam. Sap-sap. Okay, oh. Thank you. Meron silang, dahil biyernes ngayon, balatong. Oh, munggo. Kada biyernes po, munggo yung ulam nila dito. Sarap nito. Ayos, so tama lang yung liwanag niya. Hindi masakit sa mata. Tama lang po yung liwanag. Skylight. Ay, mga mas ang ganda. Tapos ito yung lock. Kain tayo. Break time. Hello. Yung sa may San Fernando, alas ganito rin po yung high ceiling doon.
Ay, ganyan din design niya, pero mas malaki po ng konti ito kumpara doon. Pero sa size ng bahay, halos malaki po ng konti yung sa San Fernando kumpara dito. Ito kasi halos tatlong bedroom lang. Ayan, 3 bedroom. Tapos kitchen doon. Tapos lanay sa gulot. Sa gulot, sa likod. Ay, tayo. Karanap na, oh! Karanap ng kaya, vamos. Sapsap! Ayun, masarap, oh! Pare, ito yung... Saan? Kumakain ka ganyan dyan? Pare, Di mo niya taglalayan eh. Tilapia lang nangayang wala ko. Wala pa din yan. Munggo. Garnish munggo. Ano ako yan? Ito para. Ano? Thank you very much. Ito ang mamaya. Kaya na. Sarap. Thank you kay Ma'am Claudine. Sir Carlo. Ba, nasa taas pa si Daeng? Okay, oh, pangalawang araw. Mga boss, balik sa trabaho, mga boss. Ayan, paspasan na. Sabayan. Tayo muna natin yung mga ilaw. Baka naman na patay natin. Yan. Tayo natin ilaw. Dito. Paliwanag naman sa labas. Patayin muna natin. Yun. Ano yung mga pintuan. Ito yung finish. Black to, no? Groove. Siya lang kaya tayo. Black po yung groove. Ayan, iwan na po natin sila. Meron ba akong kailangan bilhing materyales dito sa project? Dadaan po ako ng San Fernando. So para mabili din natin para bukas may dala po rito. Ay alakad na. Let's go. Ayan na. Nandito ako sa bilihan ng tiles. Kung saan po ako kumuha ng tiles. Meron po kasi nga in additional sila ma'am dun sa main likod na hindi kasama sa sa kontrata. So nagkulang yung tiles. Buti meron pa po. Pagka kumukuha naman ako ng tiles, sinasabi ko dito sa binibilang ko dito, at least itira ako ng tira ako. Wag ubusin. Kaya maraming salamat muli kay Kuya Jess, yung pong dito sa sa floor center dito sa harap ng Mitsubishi Motors, kung saan nagpapakarawas ay nagpapaano si Pan Jimmy, nagpapa PMS. Ayan, next natin ilaw naman. Albi Ramos naman po ako. Gano'n kasing additional na ilaw din sila ma'am doon. So dagdag additional. So tara. Ayan, nandito na po ako. RB Ramos naman tayo. RB Ramos. Forever na habang buhay pa. Number 1.
Okay na po tayo. Mission accomplished. So, uwi tayo bukas. Si Bayon na lang magdadala nitong ating pinamili sa project.